Papi, luto ka naman ng beef caldereta. Wow, wiwa. Uy, Papi! Luto ka naman ng beef caldereta dyan. Wow, wow. Wow! Yes! Beef caldereta! Yalla! Wow, wow. Wow naman! Alright, here's our beef caldereta! Patikim na natin to sa ating mga paps. Let's get it on! Tududududududud. Tikit. Yes, yes, Wow, yes! wow, wow. The beef caldereta. Wow! Wow, wow, wow! Taste it, sir. Wow naman! Taste it. Wow! Wow! Mm. Wow, wow, Mm. wow. Oh wow, Wow naman! very nice. Number one? Hindi pa lang. This is Sige, one more. Hindi ko nalasan. Isa pa nga. Sabi ko nga. Wow! Ang bigat! Is it good? Excellent! Wow, wow, wow! Mga. Super sarap. Very nice. Wow, wow! So ayun na nga, natikman na ng ating mga papi ang ating beef caldereta. At sa sobrang sarap, hindi na sila nakapagtanong kung paano natin ito niluto. Hindi na rin nila nasabi na kailangan nyo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Pachang Papi. Kaya ako na lang ang magsasabi, halika na, let's go! Easy and tasty beef caldereta. Wow! Paano natin ginawa? Wow! Ano ang mga ingredients? Wow! Panoorin na natin. Let's get it on! This is how we do it! Rock and roll! Yes, yes! Sa ating easy and tasty beef caldereta, magpainit tayo ng ating paglulutuan mga paps. Pagka okay na yan, salang na natin dyan ng ating mantika at maglalagay tayo dito ng sandamakmak na sibuyas. Yon! Napakasarap ng maraming sibuyas kapag kausapang kaldereta mga paps. Kaya naggayat tayo dito mga paps, 3 malalaking sibuyas na pula. Inislice lang natin nito ng medyo mga pahaba, yung ganyang itsura lang. Kapag ka medyo napapalambot mo na yan, pwede na nating idagdag dyan yung atin namang panggisa na bawang. Naggawa tayo dito mga paps, 2 bulb o 2 puso ng bawang. Yan yung ating dinikdik at saka tinagtad ng pinong-pino para isama dito sa ating paggigisa. At para sa mas masarap at mas magilas na ginisa, idagdag natin to mga paps. Naggayat din tayo dito ng kamatis. 2 piraso lang yan, yung nakikita nyo na yan. At meron din tayong bell pepper. Bale, humiwa lang tayo sa pisngi ng bell pepper na gagamitin natin mamaya. So yan mga paps, pino lang din ang pagkakahiwa natin sa mga panggisa natin. Hintayin lang natin to na mga lumabas yung kanyang katas. Mag-caramelize kumbaga. Ayan! Kapag ka itsurang pangsarsyado na mga paps, all goods na yan. Pwede na nating idagdag yung ating main event. Meron tayo dito mga paps, karne ng baka. Yes! Beef cubes mga paps. Ito, iinuna na natin ditong isa lang mga papi. Although meron pa tayong susunod dyan. Pero syempre medyo paputiin lang muna natin yung outer part itong ating beef. At ito na nga yung next, yung part na medyo may buto. Gusto naman natin sa kaldereta yung medyo may nginangat-ngat-ngat ng konti. At bukod doon, yung buto, ang lakas magpalasa niyan para sa ating magiging sauce, di ba? So nagsama lang din tayo, although optional yan. Pwedeng wala yung buto-buto, pwedeng laman lang, o pwedeng puro buto-buto, at walang laman. Depende na sa inyo yan mga paps. At eto, meron tayo dito, atay. Atay din ito ng baka na tinadtad lang natin mga papi. Eto naman yung magsisilbi nating liver spread dito sa ating magiging dish. Eto nga pala mga papi, isang magpapalapot din dito sa ating sauce. Kaya isinama ko na dito sa ating sangkutsa mga paps. At pagpawisin lang natin yan, takpan, balikan natin. Yon! Ang bilis mo naman bumalik! Yes, yes, yo! Magandang maganda na ating pagkakasangkutsa dito mga paps. Yon, haluin lang natin ng konti. Bulabugin mo lang yung mga nasa ilalim. And then okay na yan. Pwede na tayo magsimula ditong maglagay ng ating mga pampalasa. So mga paps, at this point, inuna ko nang ilagay yung ating dato puti soy sauce. Yon! Next natin dyan yung ating oyster sauce mga paps. Lagay ka lang din sa bagoon mga
2 tablespoon, okay na yan mga papi. Wow naman. Next muna dyan, ganun din, mga 2 tablespoon lang din ng ating sauce. Yes! Lagyan mo lang din yan, paps, ng bagong giling na paminta. Yun! Medyo madami, okay na okay din yan pagkadating sa baka. At ito naman yung Filipino style na tomato sauce mga paps. Isang sachet na ganito kadami. Ilahat mo na yan mga paps kung wala ka naman ding paggagamitan. Para suportahan yung ating tomato sauce, maglagay tayo dito mga paps ng 2 tablespoon ng ating tomato paste. Samahan na rin natin yan paps. Ito yung pickle relish. Sweet nga pala ito. Mga ganun lang din kadami. Mga 2 to 3 tablespoon mga paps. All goods na tayo dyan. Siyempre samahan din natin ito mga paps ng ating Skippy Creamy Peanut Butter. Dito gagamit ako dito mga 3 tablespoon. All goods tayo dito mga paps. Wow naman. Oh yes naman! Kaya dagdagan naman na rin yan mga paps. Wow. Isang tablespoon lang nitong dried oregano. Para meron lang din tayo ditong herbs and spice. Napakasarap. Haluin lang natin yan hanggang sa ma-dissolve lahat at ma-incorporate lahat ng ating mga ingredients na inilagay. Make sure na makombine mo lang lahat mga paps ng ingredients na pinaglalagay natin dyan. Yan mga paps, sigurado buong buo ang lasa nitong ating magiging sauce. Wow naman. Dito nga pala tayo magsisimula magpakulo. Once nating mahalo ito, maglalagay lang tayo dito ng mainit na tubig para naman hindi masyadong magtutong o masunog yung bandang ilalim ng ating pot. Excellent. So dito tayo magsisimula mga paps. Dito hindi naman katigasan yung ating baka, so siguro pakukuluan ko lang siya ng 1 oras. Pero hahaluin natin siya occasionally mga paps para hindi nagtututong yung ating ilalim. Takpan natin yan mga paps at magbalik tayo sa loob ng 1 oras. 1 hour later. Iyon! Mga papi, matapos ang nasabing oras, yan ang sinasabi natin. Ito yung gusto nating ma-achieve. Yung magmantika, yung mga pinaglalagay natin ng mga liquid kanina. At ngayon, bulabugin lang natin yan mga paps. Malambot na rin yung ating mga kakarne. Kaya naman mga paps, eto, mas palakasin natin yung lasa ng ating baka. Kaya lagyan natin yan ng 2 pirasong beef cubes. Wow naman. Eto din naman mga paps, optional, pero masarap to sa kaldereta, yung medyo maanghang. Lagyan natin ng chili flakes. Haluin mo lang yan mga papi. At eto naman at this point, sasama na natin dito ang ating patatas. Medium size cut lang mga paps, all goods tayo dyan. At idagdag mo na rin yung ating carrot. Parehong hiwa lang din sa patatas mga paps. Inuna natin tong 2 kasi mas matigas to kumpara sa ibang ilalagay pa natin na gulay. At this point mga papi, meron ako ditong Kraft cheddar cheese. Wow naman. Ito gagamitin ko rito, magpapakrema dito sa ating sauce mga papi. Trust me, all goods ito. Pero kung meron kayo yung ginagadgad, okay na okay din yan. Ilagay lang natin to mga paps at haluin natin yan hanggang sa tuluyang matunaw. At almost done na tayo dito mga paps. At bago tayo magtapos, ilagay na natin dyan yung ating bell pepper. Meron tayo ditong red and green. Sama na natin yan mga papi. And then panghuli, isama mo na yung ating green olives. Pitted na nga pala to o yung natanggalan na ng buto. Yon mga paps, eto nang sinasabi natin sa hula. Ang ating easy and tasty beef caldereta. Haluin mo lang mga paps. Simmer mo lang ng konti para maluto yung ibang gulay. And then all goods na yan. Wow. Ihain mo na. Magsandok ka na ng mainit-init na kanin. Wow naman. At eto na ang ating easy and tasty beef caldereta. Ano pa ang hinihintay mga paps? I-rock and roll na natin to. Wow, wow, wow! 1, 2, 3, 4. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Yon! Easy and tasty beef caldereta. Yan ang version ni Papi. Simpleng-simple ang pagkakagawa. Napakalasa, napakakrema, napakalinamnam at napakasarap. Malambot na malambot din yung ating beef kahit di tayo gumamit ng pressure cooker.
Sakto din yung pagkakaluto sa mga veggies. Talaga namang lahat ng detalye ng sarap malalasap dito sa ating beef caldereta. Kaya naman mga paps, subscribe ka na dito sa ating YouTube channel, Patsyang Papi. Yes! Maraming salamat sa iyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Patsyang Papi, rock and roll!